Amen? No? So, are you ready for the Word of God? Amen. Praise God. Naririnig niyo po ba ako sa likod? Nagawa na ang speaker natin. Hallelujah. Amen. Okay. And good morning sa lahat ng mga first-timer. Asa yung mga first-timer natin? Pwede ba kayong tumayo? Mga first time, tayo po kayo. Palakpakan natin sila. Ayan. No? We want to welcome you in our church and our family. Wala man kaming maibigay sa inyo, pero itong salita ng Diyos ay mahalaga sa buhay nyo. So we are going to give you this Bible, no, as a present and a welcoming para po sa inyo. Welcome po sa church natin. Kainin nyo po yan, ha? Huwag ganun, ha? Basahin nyo lang. Baka magulat ako, kinain nyo nga yan, ng literal. Ayan. Palakpakan natin sila. Ayan. Thank you. Welcome to our church. This is hope. This is home. We are not perfect, but we have a perfect God. Amen? You may be seated. Welcome. Now, bakit ko kayo binigyan ng Bible? Kasi magbabasa tayo. Baka sabihin nyo, paano naman kami? Wala kaming Biblia. Alright? So, before we start, shall we pray? Let's bow our head. Father, we thank you for this wonderful morning. Sa presensya mo, Panginoon, sa kamangha-mangha mong mga gawa, tunay ka sa mga buhay namin. Salamat, Jesus. Huwag na kayong mag-music. Baka hindi tayo matapos. Salamat, Jesus. Dahil di mo kami iniiwanan, di mo kami binibigo, Panginoon. Kahit na paulit-ulit ka naming mabigo, patuloy mong pinapakita ang kapangyarihan mo at ang pag-ibig mo sa aming lahat. Salamat, Jesucristo, dahil pinili mo kami na tagatanggap ng iyong biyaya. Banal na Espiritu, samahan mo kami ngayong araw na ito. Ikaw po ang mangusap at kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Baguhin niyo po kami, hindi lang sa salita, kundi sa isip at sa gawa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Gabayan niyo po ako ngayong araw na ito. In Jesus' name, amen and amen. Ito si Mark, mahilig si Mark, no? Thank you, Mark, ha? Palakpakan natin si Mark. Glory to God. Sabi ni Ate Flor, I cannot contain the presence of God. Actually, ako din. Parang matindi yung presensya ng Panginoon ngayong araw na ito, no? And He's really moving. Alright, so just a quick recap. Last Sunday, we have this, hallelujah. Last Sunday, we have the Resurrection Sunday. Jesus Christ died on the cross. And salamat sa Kanya dahil nagkaroon tayo ng kalayaan para magpuri at nagkaroon tayo ngayon ng pagtitipon na napag-aaralan natin ang Kanyang salita. No? At isa sa mga magandang patotoo kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay na buhay ay dahil dun sa iniwanan niya pag-alis niya. You remember when Jesus died on the cross, on the third day, nabuhay siya, di ba? Nabuhay siya. And then, He ascended to the right hand of God, and then nagbalik siya. Sa pagbabalik niya, may sinabi siya sa mga tagasunod niya. Buksan natin ang ating mga Biblia. Ayan. Pakita sa mga Biblia. Praise the Lord sa lahat ng mga nagdala, pagpalain kayo. Sa mga hindi nagdala, mas pagpalain pa kayo ng Panginoon. Amen. At bigyan kayo ng puso at matalas na pag-iisip na sa tuwing tayo'y magsasamba, kailangang dala ang Biblia. Amen. You remember last week I told you, from now on we will start opening our physical Bibles. Amen. Pakibuksan sa mga gawa
ng mga Apostol, chapter 1, verses 1 to 11. Maganda, amen. Meron akong cheerer, amen. Okay. So basahin natin. Maliwanag ba yung boses ko o parang galing sa banga? Maliwanag, okay. Ako lang, siguro. Handa na ba kayo? Ang magawa, sabi niya, minamahal kong Theophilus, sa aking unang aklat, sabayan niyo ko, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang nagsimula siya sa kanyang gawain, hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Okay, kung ibang version nyo, it's okay, ha? Matapos siyang mamatay at mabuhay muli, makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Bakit pa ulit-ulit na pumupunta at bumabalik nagpakita si Jesus? Because people always want to see to believe. Ganyan ang mga tao, di ba? Bago sila maniwala, gusto nila makita muna nila ang ebidensya. Ebidensya badung. Alright? So, sabi niya dito sa pagpapatuloy, muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari at sa pamamagitan ng banal na espiritu, sabayan niyo ko, isa pa, at sa pamamagitan ng banal na espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang in English, the Holy Spirit, na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw, ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Minsan pang nagtipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na ibabalik ninyo ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. Ano kayang experience pag umakyat ka sa langit na lumilipad? Pataas. Sabi niya, at habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may 2 lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na dinala pa itaas ay babalik muli dito sa mundo. So there's the truth. There is a second coming. Babalik si Jesucristo. So, kung dati nyo pa naririnig yan, 1990s, 2000, 2011, 2012, magugunaw ang mundo, babalik si Jesucristo, at sa paulit-ulit na news, hindi naman natutupad, baka hindi na kayo naniniwala ngayon, maniwala po kayo. Dahil nakasulat sa Biblia, muli siyang babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaytaas, ganyan din ang kanyang pagbalik. From the clouds, He will go down with the trumpet sound from the horse. And then you will see Jesus. Isn't it exciting? Exciting siya kung kilala mo si Kristo. Amen? So, today, dito sa mga gawa, nakita natin kung paanong inilarawan at kung ano ang kailangan natin. Sino daw? Ang banal na Espiritu. So bago tayo magpatuloy dun sa dapat nating gawin,
kailangan nating kilalanin ang banal na spirito. Kilala nyo ba ang banal na spirito? Amen? No? Sa iba, ang Holy Spirit is nothing more but a member of the Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. O dahil nababanggit yon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, akala natin ay isa lang siyang parte ng Trinity. To some, akala nila, He is a it. He is a it. Ibig sabihin, pag He, tao. Pag it, bagay. So, ibig sabihin, He is a person. He is not a dog or a cat or something else. No? Pero, to some, kapangyarihan lang siya. Kumbaga, force. Well, I received the Holy Spirit, fire! Tapos, may slain ka. Ang akala nila, the Holy Spirit is just a power. But the truth about is, He's not. Do you want to know the Holy Spirit? Ang topic ko ngayon is the Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? For many Christians, sabi ko nga sa inyo, doktrina lang siya. To some, teolohiya lang siya o konsepto. Or to some, nothing more but the third person in the Holy Trinity. Pero sa iba naman, misteryoso ang Holy Spirit. No? Sa iba naman, tinatry nila na gamitin ang Holy Spirit bilang superficial power. In the name of Jesus, Holy Spirit! Shh! Kala nila, kami-hami wave si Holy Spirit. No? No, it is not. To some, He is a servant whom they can call upon when in need. Natatawagin lang si Holy Spirit pag kailangan. Sinong nakaka-relate? I need you, Holy Spirit. Ako kanina tumatawag, rescue us, Holy Spirit. Kasi pakiramdam ko parang natutulog ang mga tao. In the name of Jesus, Holy Spirit, help us, rescue us. No? Somehow, we call Him when we need Him. But, tatawagin lang ba natin siya tuwing kailangan natin siya? Pag-aaralan natin yan. So today, let me just give you a quick background that the Spirit, no, is a Greek word called pneuma. Spelling P-N-E-U-M-A. Pneuma. No? No, it is a Greek word pneuma, which means He is a spirit without gender. Kasi may nagtatanong, di ba? Bakit kapag binasa mo sa English, si Holy Spirit, He, H-E. So, ibig sabihin ba, lalaki yung Holy Spirit? No, He's not. Because the Holy Spirit is neutral, gender neutral. Ibig sabihin, wala siyang gender. Because gender is only for human being. Pero pastor, sabi mo person siya. When you define a person, it means he is a being with emotion, with will, with thoughts. So the Holy Spirit has it. Napapa-English ako. Meron siya, naintindihan natin? So, pero wala siyang physical body. So what does it mean? Tayo, yung soul natin, yung kaluluwa natin na hininga ng Panginoon nung nilikha tayo sa aklat ng Genesis, that is the spirit that comes to us called Ruach. Can you say Ruach? Ruach is R-U-A-C-H. It means, it's like a wind. It is a Hebrew word, breath or spirit. In short, this is the breath of life. So nakukuha ninyo yung idea? Pneuma is the Spirit of God, which is meron siyang katangian ng pagiging masculine. Ruach, on the other hand, it is the spirit or the breath of life na nanganak. So kapag nanganganak, somehow, it is feminine. So, pwede bang ang Holy Spirit either girl or boy, female or male? He has no gender. Because He is a spirit. Ang gender is only for human being and animals. Nauunawaan. No? Pero ang person kasi is katangian. When you say person, may katangian siya. Anong katangian niya?
si Holy Spirit meron siyang isip, meron siyang emosyon, meron siyang sarili niyang disposisyon. Amen? Naiintindihan natin? So, kung ganon, ibig sabihin ba nito na pwede nating maging kaibigan si Holy Spirit? Yes, definitely. Sometimes, tayong mga Kristiyano o marami sa mga Kristiyano, ako naniniwala ako, marami ng Kristiyano dito na matagal na, but they don't really understand who is the Holy Spirit. Walang nag-amen, siguro alam na nila. No? So, somehow, for them, they know about the Holy Spirit. Pag sinabi mong know about the Holy Spirit, it's all in the mind, it's all information, it's all theology. But knowing Him is different. Knowing Him meaning may encounter. Knowing Him may experience. Knowing Him meaning nakikita mong kumikilos siya. That's why tayo, every Wednesday, we have Holy Spirit encounter. Kasi dun natin sinasanay yung spirito natin, the ruach, breath of life, to be one with the pneuma, the Spirit. Remember, ang inner man natin, ang spirito natin, di ba may kantang, make us one with you. The spirit of man and the Holy Spirit becomes one. It is powerful. Gaya ng isang lalaki at babae, two individuals na pinagsama, naging couple, mas matibay, mas strong. There is power of being together. Pwede nyo bang sabihin sa asawa nyo, there's power in our love relationship. Yung mga mag-aasawa naman dyan, uy, sabihin nyo naman yung mga asawa nyo. Oh, Kuya Topeng, sabihin mo kay ate, there's power in our love relationship. Kaya natin ang lahat ng problema pag magkasama. Sanggang dikit tayo, kahit kulangot lang ang magdikit sa atin. No? So, naintindihan? So, for you, dahil sinabi ko who is the Holy Spirit, but for you, what is the Holy Spirit? Bakit what? Because we will talk about His work and ministry. May ministry din si Holy Spirit. May trabaho din si Holy Spirit. Kasi ang trabaho ni God the Father, He created heaven and earth. Tama? Anong trabaho naman ni God the Son? Anong ministry niya? He is the Savior. Niligtas tayo now. What is the work and the ministry of the Holy Spirit? It is to empower us. It is to enable us. Yung lahat ng mga bagay na hindi natin kayang gawin, kapag kilala natin who is the Holy Spirit and what is the Holy Spirit to us, trust me, you are unstoppable. Amen. You are unstoppable. Amen. Yung sa likod, kausap ko, you are unstoppable. Mahina. Yun. Sa mga naka-online, you will be unstoppable if you will understand that the Holy Spirit is upon you. Who is the Holy Spirit and what is He? He is a divine person. Number one, He is a divine person. When you say divine, it's the deity of God. He is God with personality, with personhood. God with emotions, God with will, no? When you say divine, pagiging banal. Banal na tao. Banal na nilalang. He is not a human being, but He is a holy God. The Holy Spirit is a holy God, no? A person with mind, emotions, and will na pwede nating makausap. Kasama natin siya ngayon dito. That's why if you will notice, sa mga prayer meetings and lalo na sa Holy Spirit encounter, we always welcome the Holy Spirit.
Right now, I want to speak to each and every one of you. Holy Spirit, will you touch them and open their spiritual ears so that they would understand kung ano pong tinuturo ko in Jesus' name. Sa scripture natin, napakaliwanag na Panginoon siya kasi kinumpara siya sa Ama at sa Anak. Basahin natin Matthew 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So they are equivalent. Iisa sila. Kung makapangyarihan ng Diyos Ama, makapangyarihan ang Anak, makapangyarihan din ang Banal na Espiritu. Siya ay Diyos. Acts chapter 5 verse 3 to 4. Ang sabi niya, then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? Ito yung time na nagsinungaling si Ananias. Ito yung about money and the possessions na binenta nila. You have lied to the Holy Spirit. Nagsinungaling ka kay Holy Spirit and kept for yourself some of the money you received from the land. Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? Now, look at this. You have not lied just to human beings, but to God. So, Peter is pertaining to the Holy Spirit as God. So, he is a divine person. Makapangyarihan siya. No, meron siyang kapangyarihan, equivalent siya ng the Father, the Son, no? And the Holy Spirit is also, no, made clear when he said, si Jesus mismo, niliwanag niya sa Bible, no? If you will open your Bible or if you will see John chapter 16 verse 13, sabi niya, sabayan niyo ako, however, when you say he, this is a person. It's not it. Kapag ginamit mo ang it, ibig sabihin it's a thing. It is an animal. But when the Bible use he with capital H, it means there's power. There's masculinity. There is this authority. Papansin niyo pag binabasa niyo yung Bible, may mga capital H at mayroong small letter H na paggamit na he. When you see that it's capital H, it is God. The same way with Jesus. You don't write Jesus as a small j. You use as capital J. That signifies power and authority. That's why tuwing Pasko, you don't write Merry Xmas. Pag X kasi sa math, if X is equals to 0, it has nothing. It's no value. But Jesus has value. So kapag nagme-Merry Christmas kayo, lagay niyo yung Christ, capital C-H-R-I-S-T. Okay? Sideline lang yon. Okay. However, when he, person, not it, the Spirit of truth has come, dumating, he, it is a person, not force. Hindi lang kapangyarihan. Will guide you into all truth. For he, person, not just a power, not mere power, will not speak on his own authority, but whatever he, person, not it, hears he will speak, and he will tell you things to come. Amen. You see the power? You see the power of the Holy Spirit? No? You see that there's this divine person whom we can talk to, we can thank for, and we can trust. You remember kanina sinabi ni Sister Wilma, naglalaba ako, may narinig ako. Sabi ko, sana sabihin niya na si Holy Spirit. You know, sometimes we hear things. May naririnig tayo. Akala nyo, ang kadalasan kasing gamit natin because we don't understand before, konsensya. Tama? Nagilty ako, nakonsensya ako kanina. Pakiramdam ko may kumakausap sa akin. That's the Holy Spirit. The moment na na-identify ninyo, kapag ang ginawa nyo ay mali, at may nangungusap sa puso ninyo at sa isip ninyo, mag-praise the Lord kayo. Bakit? Ibig sabihin, nananahan sa inyo ang banal na Espiritu. Pero kung nagkasala kayo, at parang wala lang sa inyo ang kasalanan ninyo,
at inuulit-ulit ninyo araw-araw na parang ngumunguya lang kayo ng boy bawang sa paggawa ng kasalanan, magrepent ka na. Kahit na sumasamba ka linggo-linggo, kahit binubuksan mo ang Bible araw-araw, kahit naglilingkod ka sa church, pero wala kang conviction, hindi ka natataranta kapag nakakagawa ka ng kasalanan, then the Holy Spirit is not residing with you, the demon is upon you. Si pastor naman judgmental. No! Hindi pwedeng magsama ang dilim at liwanag. Hindi pwedeng magsama ang tubig at langis. Magsasama pero nakalutang. So, we must be careful. Kapag tayo gumagawa ng kasalanan, at parang wala lang sa atin, never tayo nagre-repent o hindi tayo nasasaktan sa ginagawa natin for Jesus, something's wrong. You are not really a born-again Christian. Hard word, right? Napakatindi nung binitawan ko. Pwedeng mayroong mag-ano sa akin dyan, sa Facebook. But this is the truth. Because the Spirit of God is holy. The Spirit of God is clean. He is pure. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng lokohin at paglaruan ang Diyos. That's why kanina mabalik tayo kay Ma'am Wilma, may bumubulong. Hindi yung konsensya. That's the Holy Spirit. Remember, Ma'am, anong mahalaga? Labada o gawain sa church? Madalas ganyan tayo. Gumagawa ang kalaban na hindi tayo makapakinig ng magandang balita. Kaya gumagawa siya ng sangkatutak na rason para hindi tayo makapunta sa church. If you will notice this, kahapon kausap ko si Tatay Tek. Minsan sa church mismo, nasa church ka na, aantukin ka pa. Imbis na nakikinig ka, lumilipad ang utak mo. Why? Because the enemy doesn't want you to hear kung ano ang dapat niyong marinig, yung pangako ng Diyos na ikaw ay makapangyarihan, nasa iyo ang banal na spirito, na kapag nasa iyo ang banal na spirito, kaya mong gawin lahat. No? That's why, church, if you understand that He is a divine person, you would understand na pwede kang magdasal kay Holy Spirit. We can pray to the Holy Spirit. No? Pwede. Matthew chapter 9, verse 37-38. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out laborers in His harvest. The Holy Spirit is the God of the harvest. The Lord of the harvest. Bakit? Sino ba ang nag-e-empower kapag halimbawa tayo ay mga farmers? Sino nagpapalakas sa atin? The Holy Spirit. Yung mga tumutugtog dito, who empowers and guides them? The Holy Spirit. Kapag humahayo tayo at di ba minsan halos hindi mo malaman kung paano mo ibabahagi ang salita ng Diyos. Holy Spirit, tulungan mo ko, rescue me. Then suddenly nagsasalita ka na. At yung pagsasalita mo minsan, hindi ka na tumitigil, di mo na mamalayan. Last night I remember, nagdarasal kami. Normally, pinagdarasal namin ang church service for 40 minutes. 7 kami, kahapon 8. Mabot kami ng 1 kalahating oras. Yung 1 oras kay Nanay Guy. Yung 30 minuto, naghati-hati kami 7. What does it mean? Guided and empowered by the Holy Spirit, hindi niya namamalayan na parang nakikipagkwentuhan lang siya kay Holy Spirit because He is His best friend. Kami naman, amen, amen, amen. Tapos check sa time, amen, naputol na ang Zoom. But is it wrong? No. Ibig sabihin, you have that intimate relationship with the Holy Spirit. If you understand and you know the Holy Spirit, hindi ka maiinip sa Kanya. Gaya niya ng mga asawa ninyo. Naiinip ba kayong kausap ang mga asawa niyo? Hindi ba masarap na mag-date kasama ang asawa nyo habang nagkakape, kumakain kayo ng tinapay, sinasawsaw nyo? Kapag ang asawa ninyo ay naiinip kausap kayo, ibig sabihin hindi niya kayo mahal.
Hoy, judgmental si pastor. No! Di ako judgmental. If you love the person, you will spend more time with them. If you love the person, you love to be with them. If you love the person, you will pay attention to them. Minsan nga mapapansin mo, bago yung buhok mo, ang ganda mo ngayon, asawa ko. Parang sumisexy ka. Kapon sabi mo, taba ako. Ba't ngayon sexy ako? Ibig sabihin, the Holy Spirit talk to me, affirm your wife. Sumusunod lang ako. Sinungaling ba ako? Hindi. Sumusunod ako. Malamang kailangan niyang marinig yun on that time. Amen? Kasi ang babae gusto nila may naririnig na maganda. Amen? So that's the Holy Spirit. You can pray direct to the Holy Spirit. He is the the Lord of the harvest because the Holy Spirit empowers. He guides. He convicts. He leads. Siya yung nagli-lead sa atin. Somehow, may naririnig kayo. Katulad ni Ma'am Wilma, nililid siya. Tuknangan mo na mo yan, Wilma, munta ka king church. Nanano ka mo kanyan, Wilma. Oh, Diyos call, Wilma. Mangadi kang mangadi. Ating Holy Spirit encounter, ikaw munta ka rin, Wilma. Itong si Ma'am Wilma na habang, ay, hindi, time ko to eh. Naglalaba ako dito, naglalaba ako. Oh, Wilma, buri mo yung galing yung scoliosis mo, Wilma. Sometimes di natin naintindihan. But, the Holy Spirit is doing or making a way for us to go to church. Marahil marami sa inyo nakaka-relate. Kadalasan ayaw nyo pumunta sa church. Maraming gagawin. Pag si pastor ang magpipreach, hanggang alas 12 yan. Di tayo makakapagluto. But, deep inside of you, para bang may humahatak sa'yo. Para bang kahit na ayaw mo, maliligo ka. No, na-excite ka. It's not because magaling ang pastor. It is because the Holy Spirit loves you so much. Ganon tayo kamahal ng Diyos. So we can pray to Him. No? Naaalala nyo when the Holy Spirit led Philip. Si Felipe, sa aklat ng Acts chapter 8 verse 29. No, sinabi ng banal na spirito kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Sino yon? Yung eunuch. Yung Ethiopian eunuch na hindi naman niya kilala, akalain mo ang eunuch ibig sabihin may kapangyarihan. Sumunod sa karwahe. Ang sabi ng banal na spirito kay Felipe, puntahan mo, makisabay ka sa kanyang karwahe. Tapos, nung bigla binabasa niya yung scroll ng Ethiopian eunuch, and then pinaliwanag ni Felipe, saan nanggaling ang kaalaman ni Felipe? Sa banal na spirito. At ang banal na spirito, sumanib sa kanya, sinabi niya kay Ethiopian eunuch, alam mo, dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito, ang sabi ng Ethiopian eunuch, oh, may tubig doon. Burak pa siguro yun, no? Bautismuhan mo na ako sa tubig. That's the power of the Holy Spirit. Pero sa atin, minsan, binubulong na ng Holy Spirit. Magpabautismo ko na, hindi, bukas na lang. Magpabautismo, hindi pa ako okay. Nilalabanan natin. Kaya nga sabi ni Ma'am Wilma kanina, imbis na matanggap mo na yung blessing na para sa'yo, nadidelay. Bakit nadidelay? Disobedience. I was telling yesterday sa mga tao sa Santiago, galing ako doon. Sabi ko, alam niyo ba kung bakit walang nangyayari sa buhay natin dito? Pare-pareho naman tayong sinasamba si Jesucristo. Pare-pareho naman tayong may banal na spirito. Isa lang naman ang Biblia ang tinuturo namin. Bakit sabi ko doon sa, alam mo mga share ko lang ako, in 3 months, ang daming nagpapabasbas ng sasakyan sa akin. May mga blessing sila sasakyan after sasakyan. Pero sa atin kako, dito, bakit even a single thing, wala tayong testimony? Kasi pare-pareho tayo nagdarasal. Pare-pareho tayo nagbabasa ng Biblia. Pare-pareho tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ang kaibahan? Sinusunod nila, ginagawa nila, tayo dito, hindi. Alam mo sabi nila? Hello sa mga Santiago, I love you so much. Marahil sa atin dito, meron nakaka-relate. Bakit lagi na lang sila yung nagte-testify? Bakit sila na lang lagi ang may sinasabi, God bless me, meron akong answered prayer, answered prayer. Let me tell you,
Obedience. Simple obedience. Simple thing. Holy Week, mula Lunes hanggang Sabado, meron tayong pag-aaral. Inuna ang swimming. Masaya naman sa swimming. Pero iba ang binigay ng Diyos na biyaya dito. Hindi ako nagpa-power trip pa. It's okay, walang problema. Pero gusto ko ring makita ninyo, priorities. Ano ang kayang gawin ng banal na spirito? No? Anong kayang gawin niya? No, even Paul, sa Acts 13 verse 2, sabi niya, habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na spirito, nakikita niyo yung trend? Sinabi ng banal na spirito. Nangungusap ba sa inyo ang banal na spirito? Because He is a person. Nakakausap siya. Italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo dahil may ipapagawa ako sa kanila. Look at how the Holy Spirit speak to Paul. At pinipili niya ang mga taong itatalaga. Bernabe at Saulo. Bakit kaya itinalaga si Bernabe at Saulo? Marahil sa lahat ng gawain nandun sila. Marahil lahat ng gawain na ginagawa pang makadiyos, alam nila. Meron ilan sa atin, bakit naging leader yun eh, hindi naman mabait yun? Huwag nating tingnan sa ganung pamamaraan. Marahil, dahil sa pag-attend niya, wala nang ibang available. Ang sabi ng Diyos, siya na lang. Pwedeng ikaw, mabait ka, magaling ka, marami kang kaya, pero bakit hindi ka pinipili? Kasi lagi kang wala. Aanin natin ang mga leaders na magagaling, na matatalino, na well-versed sa Bible, mabait naman din sila, pero lagi namang wala. Paano natin gagamitin? That's why, sinasabi ng banal na spirito. That's why we cannot judge also. Hindi po perpekto ang mga leaders ng Hope Bataan. Karamihan po sa amin, palsipikado. Lalo na akong palsipikado. Ako po, hindi po ako perpekto. Napakarami ko pong kamalian sa buhay. Huwag niyo pong titingnan ang pagkatao ko. Ang tingnan niyo po ang pagsunod ko sa Diyos. Amen. Hindi natin identity na kapag sa isang bagay, kinorek tayo, hindi ibig sabihin, masama na kaming tao. Nagko-correct po tayo simply because we love you. Amen. The Holy Spirit loves you so much. Amen? Kaya nga, sinabi ng Banal Espiritu, italaga niyo to, si Bernabe at Saulo. So kung gusto nating matalaga, let's pray to God. Let's listen to the Holy Spirit. Acts chapter 16, verse 6 to 7. Pumunta sina Pablo sa mga lugar na sakop ng Phrygia at Galatia dahil hindi sila pinahintulutan ng Banal na Espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Hindi pinahintulutan nino? Ng Banal na Espiritu. Bakit hindi pinahintulutan? Because He is a divine person. He has authority. He is God. No? Pagdating nila sa hangganan ng misa, gusto sana nilang pumunta sa Bitinya. Pero hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ang Espiritu ba ni Jesus, nung nandito siya sa mundo, ay pareho ng Holy Spirit na meron tayo? Amen. Definitely, yes. So kung anong gawa ni Kristo during that time na nangaral siya, dahil sa Espiritu na meron siya, kaya ba natin ngayon na mangaral dahil may Espiritu tayo? Amen. Ano ang ginagawa natin? May kapangyarihan tayo. The Spirit of Jesus is the same Spirit that is within us. In the book of John, ang sabi ni Jesus, you will do greater things than me. Mas makakagawa kayo ng higit pa sa mga ginawa ko. Nagpagaling ba si Jesus? Kaya nating magpagaling. Hindi dahil sa ating gawa, kundi sa gawa ng banal na Espiritu. Kaya ba nating mag-preach? Definitely yes. Kaya ba nating lumibot kung saan, kahit pagod na ang mga paa natin para ibahagi ang magandang balita? Definitely yes. Amen? So we can pray to the Holy Spirit and we can also praise the Holy Spirit. Madalas, di ba, pinasasalamahan natin si God?
Father God, maraming salamat po sa blessing. Father God, salamat po. Jesus, thank you po. Jesus, thank you. Jesus, thank you for dying the cross. When was the last time you thanked the Holy Spirit? Holy Spirit, thank you for empowering me. Holy Spirit, I give you credit for what you have done with me. Bakit? Bakit natin papasalamatan si Holy Spirit? He's a divine person. Tanungin ko kayo, kung yung bang kaibigan ninyo, dahil birthday mo ngayon, binigyan ka ng cake at binigyan ka ng pabango, hindi mo ba papasalamatan? Anong binibigay ni Holy Spirit sa atin? Kapangyarihan, direksyon, conviction, blessing. He guides us. He leads us. Ang daming binibigay ng Holy Spirit sa atin. Even in the book of Acts chapter 20, it says, I only know that in every city, the Holy Spirit warns me. Pinapaalalahanan ako ng banal na spirito. Sabi ni Pablo, sa bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pinapaalalahanan. Hindi ba sa tuwing magkakasala tayo, pinaalalahanan tayo ni Holy Spirit, huwag mong gawin yan kasi masama yan sa mata ng Diyos. Huwag mong gawin yan, huwag kang tumuloy dyan dahil pangit yan. Huwag ka nang gawa ng business mo na ikakapahamak mo. Ano bang business ko? 5-6. May conviction ka na sa spirito mo, ay hindi, siguro mababa lang naman. Ginagabayan ka na ng Holy Spirit, sumulong ka po. Isn't it dapat pasalamatan natin siya? Dahil ginagabayan niya tayo. Hello, wag na tayo lumayo. Laki, wag ka nang kumain ng kanin at ng baboy. Yes, Lord, yes, Lord. Oy, nini po yung piyesta. Nyama na, Lord, konti lang. Oh. Nagdadasal ka magkaroon ng 6-pack. 4 na taon at 3 buwan na. 1 pack pa rin. Kaya nga ayaw magpa-check up, magpa-blood cam. Bakit? Takot. This is reality. Hindi ako excuse. Para naman di kayo ma-feel bad. Lagi na lang kami ang may kasalanan. Perpekto ka ba? O meron din akong pagkakamali. Natatalo ako sa pagkain. Diyos ko po, Lord. Banal na Espiritu, tulungan mo po ako. Amen. No? He warns us. Pinapaalalanan tayo ng banal na Espiritu. So, can we just give thanks to the Holy Spirit? Amen. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, for what you have done into our lives. Kanina, hindi ba kayo na-bless sa worship? Yes. It is the Holy Spirit that we call. Amen? What else? We can trust the Holy Spirit. Amen. No, we can trust the Holy Spirit. As a divine person, we can trust the Holy Spirit. We can trust Him to teach us, to lead us, to the places and people who needs to be saved. Paano natin mapagkakatiwalaan? Now, in Acts 11:12, sabi niya, then the Spirit told me to go to the Gentiles, doubting nothing. Ang banal na Espiritu, pinaalalahanan at sinabihan si Pedro. Pumunta ka dun sa mga, sabi niya, sa mga hentil. No? Sa Tagalog, sabi niya, sinabi ng banal na Espiritu sa akin, kay Pedro, huwag akong mag-alinlangang sumama sa kanila. At nang umalis na kami papunta sa bahay ni Cornelius sa Caesarea, sumama sa akin itong 6 na kapatid. Mali yata to. Tama ba to, Ate Chowyen? Tama ba, Acts 11:12? Okay, tama. Masyado lang mahaba. Alright. In short, when the Holy Spirit told Peter, ito kasi yung si Pedro, nananalangin siya, nakita niya yung anghel. Tapos si Cornelius, Gentile siya or Entil. Ano ba yung Entil? Ibig sabihin, hindi pwedeng magsama ang Hentil at Hudyo. Hindi pwede. Because they treat the Gentiles as unclean people. Madumi sila because they are not serving the God of the Jews. Pero ang sabi ng banal na Espiritu, puntahan mo ang mga Hentil. No? Dahil sinabi ng banal na Espiritu, sa isip at sa pagkatao at pangunawa at even in the law of Jews, si Pedro alam niyang hindi pwede. But because of the Holy Spirit, he obeyed, doubting nothing. Hindi siya nagdalawang isip. Bakit? Trust.
paniniwala na kilala ko ang banal na spiritu. Alam ko na ang banal na spiritu ang nagsasalita sa akin. Let me just share to you, nung pumunta kami ng Tagaytay, no, doon sa wedding ni Sunshine, kasama ko si Lloyd, si Jericon, si Chowyen, at si Mayor. Kumakain kami ng bulalo, sarap. Tsaka ng tawilis, sarap. Kumakain kami ng chicken, sarap. Yung kanin na 3 bendehado ni Lloyd, sarap. 'Di ba? Babayaran ko nga yung credit card ko ngayon eh. 4,000 parad. No? So anyway, kumakain kami and nag-enjoy kami. But suddenly meron babae, yung babaeng yan, lumalapit siya, meron siya mga pinapasign and all, na meron daw 50% off sa hotel, basta kunin lang ang number namin and so on. Ako na sigurista, sabi ko, hindi ba scam yan? Judgmental ang lolo nyo. Scam yata yan, kako. Ay, hindi po sir. Pag sabi niyang hindi po sir, yung pag ganun niya, sa peripherals ng mata ko, suddenly, I see something and the Holy Spirit told me, may problema yan sa relasyon. Share me to her. Di ba niloko ko siya? Eh, scam yan eh ate. Ano namang scam yung pinagagawa mo te? Di naman niya alam na pastor ako eh. But when I see her in my peripherals, the Holy Spirit speak to me. Without a doubt, sabi ko, lumapit ako, tiningnan ko siya. Ate Elika, ako, may problema ka sa asawa mo. Ang problema mo sa relasyon, matagal na at ngayon gulong-gulo ka. Alam mo, tumutuloy luha niya. Sino ka po? Ba't mo po alam? Umupo siya, sabi niya, ano pa po nakikita ninyo? Kuya, pwede pa tayo lumabas doon tayo. Dinala niya ako dyan. Ayan, nilabas kami. Di ko na-enjoy yung bulalo. Kakainis. Inubos ni Lloyd. Inatak na niya ako eh. Eh ako naman, doubting nothing. Hindi ako nag-aalala. Halika, te. Sabi ko, te, huwag ka muna magsalita. Ang laki ng problema mo sa pera, may ginawa ang asawa mo, kako, ng babae siya, kasi ikaw, nagloko ka dati, dahil sa sama ng loob mo sa kanya. Sabi niya, hindi mo alam ngayon kung anong gagawin mo sa mga anak mo. At ngayon, tinatawagan mo siya, hindi kanya sinasagot. Nanginginig siya. Sino ka, kuya? Sabi ko, si Lucky Sabado. Di ko sinagot. Joke lang. So, I'll cut the story short. I don't know this person. First time namin siya nakita, narinig ko sa Holy Spirit ganito. Kasi ako ganon, kapag may naririnig ako, sigurado o hindi sigurado, gagawin ko. I trust God anyway. What if not? Hindi sana yan na-save. Alam mo, nung kinakausap ko siya, iyak siya ng iyak. Tapos sabi ko, sige, ikaw naman na magkwento. Ano po ikukwento ko? Sinabi mo na lahat. Kasi po sabi niya, ganito po talaga. Kasi yung asawa ko, hindi siya po ako maintindihan. Hindi niya po sinasagot yung tawag ko. Kasi po, masakit na nga po yung ulo ko. Wala po akong tulog. Kalma. Baby, kalma. Kalma. Sabi ko sa kanya, alam mo bang mahal na mahal ka ng Diyos? Sa totoo lang, di kita kilala. Pero kilala ka ng Panginoon. Hindi aksidente na lumapit ka dito. Actually, gusto kita lokohin, kala ko scammer ka. But the Lord loves you so much. Ang sabi ng Panginoon, kinalimutan mo siya. Alam kong nasa puso mo siya, pero kinalimutan mo siya. Sabi ko, bakit? Last week ko pa po gustong magdasal, di ko alam paano. Iniwanan na nga ako ng mga to kasi nga ang haba, ang tagal, no? Naubos na yung bulalo. So, I prayed for her, then nilid ko siya sa sinner's prayer, she received Jesus Christ, and then nagpray kami, and then sinabi ko sa kanya, i-follow niya yung Facebook page, and then sabi ko sa kanya, God loves you so much. Thank you po, pwede pong pahag. Okay, hug. Picture tayo, picture. Nung paalis na siya, sabi ni Holy Spirit, bigyan mo 500. Okay ka lang. Walang 500, Lord.
Nag-credit card nga ako, di ba? Biyang 500, yan, naalis na. Ayoko, Lord, lang ako pera. 500 laki yun, ha? Biyang 500. Wait lang, te. Pumasok ako. Tiningnan ko yung wallet ko. Isa-isa. Sakto yung 500. Kaya lang, ang matitira, 10 piso. Nakakaya naman kung si Alvin kaya magbabayad. Siya na nga yung nag-drive sa kanya ng gasolina, siya pa yung pagbabayarin ko. Lumabas ako, teka ako. Pinabibigay ni Lord. Kailangan mo daw ngayon. Alam mo yung iyak niya na parang bata siya. Ay, bakit mo alam? Bakit ka ako? Bumili ko po ng gamot. Alam mo, yung heart ko is melting. Kung meron lang akong malaking pera that time, baka dagdagan ko pa. Pero ang galing ni Lord, alam niya kung magkano nasa wallet ko. Isn't it God amazing? Isn't it the Holy Spirit amazing? Sabi ko, sana ginawa mo ng 5-10. Alam niyo kung kanino napunta yung 10? Doon sa parking, doon sa nagaganon. Kuya, 10 piso. Nung nagbayad kami, wala akong pambayad. Dinaantay ko si Alvin kay... Ako na mo, brad, ako. Ika na mo, sige, yan. Sana hindi ko sinabi. Wala akong nagawa. Kin-credit card ko, sinwipe ko. It's okay. So what's the moral of the story? Obey the Holy Spirit without doubting. You'll never know what will happen. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon sa babae, pero alam ko, babalik siya sa Diyos. At alam ko, ligtas siya. Amen? Makita ko man siya o hindi, nasunod ko ang Panginoon ko. Amen? So, if you are hearing something, sometimes, may bumubulong sa inyo. Pagdala mo ng gatas itong kapitbahay mo, bigyan mo ng chiko yung pastor niyo. sorry. Nanang, salamat kang chiko. Okay? So, let's just obey. Amen? You see the power of the Holy Spirit? He's a person who can talk to, who can thank Him, we can praise Him. Amen? Oh, number 2, mga 6 pa tayo. He is a dynamic power. Si Holy Spirit, a divine person, He is God, He has authority, susunod tayo sa Kanya. Bakit tayo susunod? Because He has a dynamic power. When you say dynamic, sobrang lakas. Amen. Ang dynamic is from the word dynamo. Dynamo meanings, dinamita. Sasabog ang kapangyarihan. You also have that power. Hindi ko na iisa-isahin pa dahil sang katutak yan. Letter A, consider the dynamic power of the Holy Spirit. Picturean nyo na lang. He is a creator, He is life giver, inspired scripture, empowered Jesus on earth, performed miracles through Jesus, enabled Christ to the cross, raised Christ from the dead, makes the spirituality dead, spiritually alive, empowers the believer for victory over sin, transform believers. Ang daming ginagawa. Yung work and ministry ni Holy Spirit, lagi siyang kasama even nung kinikreate pa lang ang mundo. Alam niyo ba, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are the one who created everything. Pero the Godhead, who is the Father, is the head. Kaya papansin niyo sa Genesis, basahin niyo, kinakausap ni God yung, may kausap si God. Sabi niya, likhain natin ang tao sa wangis natin. Paano kayo hindi maniniwala may 3 persona? Kasi di ba kung isa lang talaga ang persona ng Diyos natin, lilikhain ko ang tao sa wangis ko. Ano, kausap niya sarili niya? Tama mali. Read your Bible. You will see the truth about it. Amen? And as upon reading those dynamic power of the Holy Spirit, basahin niyo sa bahay ninyo, consider that this divine person of dynamic power lives in you. Imagine niyo itong divine person na to na may kapangyarihan nananahan sa inyo. Konti lang ang nag-receive. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Kayo ang templo ng Espiritu, naninirahan siya sa atin. Imagine na naninirahan siya, napakaliwanag, that this divine person, naninirahan siya, hindi ba dapat you are making a difference? Meron kang Holy Spirit. Puro katamaran ang alam mo.
sinayang mo ang kapangyarihan. Sinayang mo na nandun siya sa'yo. Kasalanan na kapag may binubulong si Holy Spirit sa'yo, alam mong divine person siya na may kapangyarihan, dynamic power, sinabi niya, pagdasal mo yung pilay na yan. Sa'yo, hey, kubisay na akong pastor. Ayoko, di naman ako pastor. Kristiyano ka, men. Men, Kristiyano ka. Diba? Kristiyano ka. May Jesus ka, may Holy Spirit ka. Why don't you just simply, in the name of Jesus, I speak healing sa paang to. Amen. That's it. May mangyari o wala, may nangyari. Alam niyo bakit? Pananampalataya nyo. You obeyed. Alam niyo, may nangyari? Hindi ikaw ang magpapagaling. Sino? Holy Spirit. Paano kung sinabi ni Holy Spirit sa iyo, pagdasal mo yung may sakit, hindi mo pinagdasal, yung sanang kagalingan na nasa taong yon na para sa kanya, hindi natupad dahil hindi ka sumunod. Na sana kasama mo na dito yung asawa mo, pero hindi mo sinasabihang, sumama ka sa akin sa church, nani. Nauuna ang takot. Can I encourage you? Believe that the Holy Spirit is dwelling in you. Who is the Holy Spirit? What is the Holy Spirit? He is your best friend. He will help you no matter what. Huwag nating alalahanin ang mga alalahanin natin sa buhay. Hindi ba mas exciting na makita natin nakikilos si Holy Spirit sa buhay natin? Yung mga bagay na ginagawa natin, for example, yung pagkakakitaan natin ng isang buong maghapon na napapagod, napupuyat tayo, ipagkatiwala natin kay Holy Spirit. Holy Spirit, I will listen to the church, I will read my Bible, help me, ikaw ang bahalang mag-provide sa akin, in Jesus' name, Amen. Hindi ka na nag-effort, hindi ka na nagpagod, di ka na nagpuyat. Suddenly, here comes God. Welcome gift. Blessing. May kumakatok sa inyo. Ang dami ninyong biyaya. Who doesn't want that? Amen. Amen? No, ako nga, personally, in 6 years, wala kaming trabaho mag-asawa. Maniwala po kayo. Hindi po kami kumukuha sa tithes and offering ng church, even a single cent. Nagta-tithes pa kaming mag-asawa. Saan nagmumula ang pera? Marami kasi hindi sila makapaniwala. Saan nagmumula yung pera mo? Sa ama ko. Paano binibigay niyang pera? Ganon. Of course not. Gagamit siya ng tao na magbe-bless sa amin. Hindi nauubos yung tao. Aba, Diyos ko. Ang Diyos ko, pag-aari niya ang buong mundo. Pwede siyang mangusap kahit kanino. Hindi lang sa mga taong kilala ko, kahit hindi ko kilala. Alam niyo po ba, minsan, nakukwento ko to sa mga leaders, magugulat ako, may 5,000 ako sa BDO ko, ni hindi ko alam kung kanino galing. Praise be to God. Amen. Minsan may magchat-chat sa akin, hindi ko naman kilala. Ano daw account number ko? Bakit po? I want to help in your ministry. Alam niyo ho ba yung ginamit din natin last Resurrection Sunday and Holy Week? Hindi ako nanghihingi. Pero may dalawang bukal sa puso ng dalawang taong to na support talaga natin dito sa church. Always yan, walang mintis. Itong dalawang taong to, pag-pray natin sila, they always help the church kapag merong gawain. Resurrection Sunday, outreach, Christmas, pag kailangan ng upuan. Hindi ako nagsasalita. They will just come and say, "Nak, magpadala ko na nung kailangan nyo." Saktong-sakto, kailangan nating magpakain ng Resurrection Sunday. Ginamit natin. Sinong kumikilos? Ang Diyos, ang Holy Spirit. Hindi ko kinakatok tong dalawang taong to lagi. Kasi nakakahiya. Kasi baka pag kumatok ako, paninawari. Nakakahiya. Pero, si Holy Spirit ang kumikilos sa mga taong to. Para automatically, they will send that. Praise be to God. Amen? Hindi lang sila. Marami pa akong kaibigan. Imagine yung van natin, binigay lang. Nagdasal lang kami. Holy Spirit encounter din yun, ano? Lord, pengi nga kami puting van in Jesus' name. Sa totoo lang, gaya ni Ma'am Wilma, imposible. Minsan ganyan tayo eh. Nagdarasal tayo, pero tayo mismo, nagdududa tayo.
Pero ang sabi ni Peter, doubting nothing. When you pray, believe that it will come. Amen? And nandyan na yung van natin. Praise God. No? And He has a dynamic power. Number 3, tatlo pa. He is our daily partner. When you say daily, araw-araw. No? When you say daily, araw-araw. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Communion, when you say communion, no, this is partnering. Nakikipag-partner sa atin ang Holy Spirit. He is the leader in this partnership. Communion means partner. Partner, tara na. Kaya nga, most of the time when I pray, sasabihin ko, Holy Spirit, tara, mag-preach na tayo. Holy Spirit, samahan mo ko, hahayo kami. Kalooban mo nawa ang masunod. Because sometimes we don't know what to do. Alam niyo ba minsan, kinakabahan ako kapag umaakyat ako dito kasi hindi ko alam paano ko i-deliver yung message. Pero nakakagulat, no? Lagi akong overtime. Totoo, minsan kinakat ko. Because the Holy Spirit has so much thing na gusto niyang ibahagi sa inyong lahat. Mga bagay na experience ko na gusto niyang ipakita na kumikilos siya. I remember once in my life, sa Singapore, merong may clutch na tao. Sabi ko kay Chowin, pag-pray natin. I'll cut the story short. Uncle, do you believe that you will be healed in the name of Jesus? No. Buddhist, sabi niya. No, you will be healed in the name of Jesus. Give me your clutch. Saklay. Clutch? Crutches? Oh, basta, saklay. Sabi niya, no. Pen. Sabi ko, please, I will pray for you. Pinagdasal namin. Ito namang misis ko na sobrang paparazzi. Agad-agad nakapicture na yan. Ang bilis niyang kumilos. Hinahanap namin kagabi, di ko makita eh. Nasa Facebook yun. Alam niyo ho, 70 years old. Pilay. Kinuha ko, di niya alam. Ako may hawak. Let's walk. Slowly, sabi ko. Hawak ko. Di niya alam. Okay, walk. Lalakad siya. Uncle, here's your cross. Sabi niya, ho! Sabi niya gano'n. Hindi niya alam si Jesus eh. Tapos bumalik siya, ho! Kinukuha niya. Pabalik. Kasi natatakot siya. Sometimes this is our problem. Pinagaling na tayo, gusto pa natin kunin ulit yung sakit. Pag pinagaling na kayo, I'm healed in Jesus' name. Alam nyo, na-amaze yung mama. Kami ding mag-asawa na-amaze. Kami ba yung nagpagaling? Hindi. Si Jesus. No, kasama ko dito si Ronel before, tsaka yung ibang youth. Dito sa Dinalupihan, bingi. Si Ana. Bingi siya, na aksidente. Hindi siya nakakarinig. Pinag-pray namin. Lumayo akong malayo. Ana, naririnig mo ba ako? Kuya, oo. Yan totoo. Oo, kuya! Kuya! Nakakarinig na ako. Hallelujah, praise the Lord. Amen. No? We must partner with the Holy Spirit every day. He should be the leader of our life. No? Ang leadership sa Holy Spirit, it doesn't mean na gagamitin natin siya. Tayo ang magpapagamit sa Kanya. No? Leadership is the Holy Spirit using us, not us using Him. Minsan kasi ginagamit natin, Holy Spirit, come, help me. Holy Spirit, come. Ano to? Magician siya? Hindi siya magician. Genie in the bottle? Paglabas niya, bigyan ko 3 hiling, bigay mo sa akin. No. We must understand na dapat we allow the Holy Spirit to lead and control us. Holy Spirit, anong gusto mong gawin ko? Holy Spirit, anong kalooban mo? Here I am, send me. Ang magpapagamit tayo, hindi natin gagamitin si Holy Spirit. Number 2, leadership is active cooperation, not idle passivity. Ibig sabihin, hindi tayo passive. Dapat active tayo lagi in cooperation. Like here dito sa atin, no? Amen? Kailangan pang gumanon bago mag-amen. Di ba dapat kapag na-excite ka, naiintindihan mo yung tinuturo, amen, amen. See, wala. Sorry Lord. Sometimes ito hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord,
Naintindihan kaya nila yung excitement, yung power mo na meron sila? Sabi ng Lord sa akin, "Shh, trust me." Kasi minsan napoprostrate tayo bilang tao. Yung akala natin walang nangyayari sa buhay ng tao. Pero sabi ng Lord, akong God, daliway ka. Pero kasi sometimes, no, totoo din naman, nakaka-prostrate minsan eh. Yung ikaw baliw na baliw ka na sa worship, yung iba nakaganon pa. Kasi natatrap yung presence, yung spirit. Imbis na sana sobrang powerful, yung iba hati. Di ba? So can I encourage you? Don't be passive. Pwede ba sabihin nyo sa katabi nyo, huwag ka daw maging passive. Anong ibig sabihin ng passive? Huwag maging tamad. Dapat active. Amen? Lastly, leadership is the Holy Spirit getting more of you, not getting more of Him. Eto, mali tayo eh. Minsan, more of you, Lord, more of you. No. It is the Holy Spirit, no, asking you more of us. Bakit? Gusto nating magpagamit. No, we are allowing Him to catch our attention para magamit tayo sa maraming bagay. Mali kasi minsan tayo pa yung akala mo tayo ang Diyos. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Inutusan natin siya. Kesa sasabihin natin, Holy Spirit, here I am. Use me. Use me. No? So church, have you allowed the divine person of dynamic power to be your daily partner? Amen. Have you? Amen. Ilan na yung nadala niyo sa church? Have you? Bakit kapag problemado, nakasimangot pa? Have you? Bakit mataba pa rin? Have you? Ba't nakasimangot pa rin kapag overtime? Have you? Bakit kapag walang pera, nagpo-post sa Facebook? Have you? Ba't nakikipagchismisan pa? Have you? Bakit atat na atat tayo lagi kapag Sunday umuwi? Wala na ba tayong interes sa salita ng Diyos? Yung totoo, have you? Serious talk, di ba? When we talk about the Bible, we must be interested. Kasi this is something na hindi natin makukuha araw-araw. Otherwise, you take full responsibility of yourself. Take your Bible, read it, pray, and worship the Lord. Let me challenge you. Allow this divine person of dynamic power to be your daily partner. Tawagin mo lang siya, Holy Spirit, I know you. I know you, Holy Spirit. You can do so much thing. Holy Spirit, let's go. Halimbawa, mag-exam kayo sa mga kabataan. Holy Spirit, come on, I know you. Alam kong tutulungan mo ko. Pero wag naman kayong hindi nag-review tapos tatawagin nyo lagi Holy Spirit. Kalokohan! Manggagamit! Si Rubilin, no? Hey, Holy Spirit, Holy Spirit. No, what I'm saying is, He can help. He can rescue. But do our part. Ano bang ibig sabihin ng partner? Ang ibig sabihin ng partner, dalawa kayong kikilos. Hindi isa lang. Kadalasan kasi ginagawa nating genie si God. Hindi naman genie si God. Diyos siya. You must submit before Him. Amen?